as accountancy student before, supposedly dapat nasa corporate world po ako eh. One time nakita ko po dun sa barangay namin may nag-aalaga ng baboy. Inahin, piglets, tapos sabi ko parang gusto ko rin po mag-alaga nun. At sakto naman po, fortunately, yung wife ko po ngayon na girlfriend ko dati is yung kanya palang parents ay nag-aalaga ng mga baboy. At sabi ko, Mama Arlene, pwede po kaya tayong mag-alaga ng baboy? And nung malapit na po kami gumraduate, nabanggit po sa akin ni Sheila na what if i-execute natin ngayong taon? Sa budget, may problem po pero napapag-usapan and napapagplanuhan naman po ng ayos yon. Mga extra income, since dalawa na po kami, dalawa na yung possible na pumasok na income. Unlike ako lang, nag-double work kami, talagang kahit marino kung sabi nga. Financial advisor po ako habang nag-aaral. Si Sheila naman po nag-ahente talaga siya ng baboy. Nung nagsimula kaming mag-alaga ng baboy, wala po talaga kaming sapat na kaalaman. And sila Mama Arlene is traditional yung alam nila. Kumbaga ngayon po tayo nasa modern na po na pag-aalaga ng baboy. May mga injection na po, dati wala. Ang ginawa namin nun, nag-nood po ako ng tutorial sa mga online platforms. So ganun po yung nagiging routine namin hanggang sa nakapagbenta, isinave yung capital as well as the income. Continuously, ganun lang po yung ginagawa namin. Nagsimula po kami sa 2 fattening rooms na may capacity lang na tig 5. Then, nag-alaga po kami ng 10 heads simula. Then, after po namin maibenta yung 8 heads, is tinira po namin yung 2 para gawin naming inahinin. At nag-focus po muna kami sa pag-iinahin. Then, nag-produce po kami ng mga piglets. And inalagaan po muna namin yon. Nung napansin namin na maganda yung kitaan sa mga biik, nag-add po kami ng mga inahin. Hindi po muna kami nag-focus sa fattening. Mga ilang taon na po yung nakakalipas na ganun lang po yung cycle. Benta ng biik, out, benta ng biik, out, ganun. Hanggang sa yung mga saw po namin, yung 6 na saw po namin, yun na po yung nagsusupply ng mga piglets dun sa fattening house namin para alagaan namin. Yung knowledge po talaga sa pag-aalaga ng baboy, yun po yung naging isa sa mga challenge namin na mamatayan po kami minsan kasi nga po wala kaming sapat na kaalaman pagdating sa pag-aalaga. Fortunately, blessing in disguise na rin na dumating yung BMEG sa buhay namin. Ayun, sila po yung nakatulong pagdating sa technical o mga operation po kailangan mga gawin sa pagpapaanak, as well as yung binigay nilang product sa amin is hindi naman sila nagkamali ng pag-recommend sa amin. Kasi as of now po, hindi naman po namin ipagpapatuloy yung paggamit ng BMEG products kung hindi po ito nakakatulong sa amin. Yung technician ng BMEG, nakatulong po talaga siya. Siya po yung pumupunta dito sa amin sa piggery nung hindi pa po ako marunong. Sa tulong ng BMEG technician, as well as yung doktor po ng BMEG, tinatanong ko na lang po through contact or call na kung ano yung pwedeng gawin ng ganito hanggang sa natuto po ako na mag-inject ng baboy, kung ano po yung dosage na ibigay, mag-AI, and yung overall operation pagdating sa technicalities ng piggery namin. Since day 1 po, Super Inahin 1 na gestating and Super Inahin 2 na lactating ng BMEG po ang gamit namin. Dati nagamit kami ng ibang brand pagdating sa lactating, and napansin namin parang hindi ganun kaganda yung milk production ng aming inahin. And after po nun, tinry namin yung BMEG. Gumanda po yung milk production plus yung liter number or liter size ng mga inahin namin is dumami. Kaya as of now po, continuous ang paggamit namin ng BMEG kasi malaki talaga yung impact niya pagdating sa mga inahin. Simula po nung ginamit namin yung BMEG products, never po kami nagka-problem pagdating sa pagpapakain, hindi nagkakasakit. Pagdating po dun sa feeding program is meron po din talagang silang guide. Pansin ko din po nung gumagamit kami ng BMEG products, and sa iba din po doon sa mga kakilala ko na gumagamit din ng BMEG products, mas maganda po yung physical nila, hindi masyadong pumapayat kapag nagpapadede. And sa milk production, maganda po yung pagbibigay ng gatas sa mga biik. As a result, mas maganda rin po yung nagiging katawan ng mga biik. Kumbaga mas ilang days pa lang magaganda na yung mga katawan. And mabango din po talaga yung BMEG na product. Pag nagbukas po ng feeds, parang candy na milky yung amoy niya. Kaya siguro yung mga baboy is gustong-gusto rin talagang kainin yung pellet or yung feeds na product ng BMEG. Pagdating po sa BMEG products, may re-recommend ko po ito dahil nag-improve na po yung formula nila compared dati. Kaya mas maganda yung tama dun sa ating mga alagang baboy. May kontrabaho formula, kaya wala po tayong poproblemahin pagdating sa amoy ng
mga dumi ng baboy. Kaya nga po sabi ko pwedeng mag-alaga dun sa mga area na mabahay kasi hindi po talaga maamoy. Pagdating naman sa pricing, kakaunti lang naman po yung difference sa iba. And parang sa ibang tindahan nga po, parehas na lang pero i-compromise mo ba yung konting diferensya ng feeds kung ang resulta naman dun sa mga baboy natin is maganda compared sa other brand?